ng bawat isa sa atin ng isang masagana, maunlad at mapayapang sambayanan. Ang Brigada Mass Media Corporation ay patuloy na nagsusumikap upang pag-ibayuhin ang serbisyong nagbibigay kabuluhan at kahulugan sa bawat isa at sa bawat iyang Pilipino. Ginagawa naming batayan ang mga tagumpay ng inyong pagsusumikap. Ginagawa naming inspirasyon ang mga kwento ng inyong buhay. Sa bawat naming gawain, puso ang aming puhunan. Sa bawat naming layunin, diwa ang aming pinapairal. Dahil sa bawat naming serbisyo, may busilak na hangarin. Kasama ninyo ang brigada sa paglalakbay tungo sa inaasam na pagbabago at kamalayan. Brigada, in the heart of changing lives. Magandang gabi, Soc Sergeant, at sa lahat po ng mga kabrigadang abot ng ating Facebook live stream. Ito po ang programang magbibigay gabay at maghahatid ng iba't ibang mahahalagang impormasyon tungkol po sa inyong kalusugan. Ito po ang Itanong Mo kay Doc. Kasama at kapartner po natin dito mga kabrigada, ang Soc Sergeant County Hospital, at kasama nyo rin po ako ngayong gabi ito, kabrigadang Justin Kyle Imperial, at para naman po masagot ang ating iba't ibang mga katanungan, meron po tayong makakasamang isang eksperto ngayong gabi ito. Pero bago ko po ipakikilala ang ating espesyal na panuuhin ngayong gabi mga kabrigada, panoorin po muna natin ito. Mga kabrigada, tayong lahat ay allergic po sa mga lamok, mga lumilipad na lamok kahit saan, at dahil ayaw na ayaw din po nating makagat nito. Pero ngayong gabi mga kabrigada, ano nga po kaya ang mga sakit na naidudulot ng mga lamok? Yan po ang ating tatalakayin ngayong gabi mga kabrigada. And of course, ang pag-uusapan po natin ay tungkol sa different types of mosquito-borne diseases. Live na live po tayo mga kabrigada sa Channel 39 Free TV, Channel 37 Digital TV, Channel 35 Sky Cable, Channel 21 Marble Cable, at may live stream din po tayo sa official Facebook page ng Soc Sergeant County Hospital. Ayan po mga kabrigada, kung may mga katanungan po kayo, pwede niyo po yung ipadala sa numero na ka-flash po yan ngayon sa mga TV screen, 0932-692-4708. At pwede rin po kayong mag-PM sa Facebook page po mga kabrigada ng Soc Sergeant County Hospital. I-search nyo lamang po sa Facebook, Soc Sergeant Space County Space Hospital. At para naman po masagot ang ating iba't ibang mga tanong ngayong gabi mga kabrigada, makakasama po natin si Dr. Lucio V. Temonio Jr. at kilala rin bilang Doc Jancio na isa pong General Surgeon mula po sa Soc Sergeant County Hospital. Hello po, Doc Jan. Maayong gabi.
Magandang gabi Sir Kyle and magandang gabi sa lahat ng mga nanonood sa Brigada TV News. Yes. Doc, baka may gusto po ko yung batiin na ngayon po ay nanonood ng Itanong Mo kay Doc. Go ahead. So once again, good evening, and I would like to greet my family sa Jensen, Timodio family and Vinya family. And also sa mga teachers ko, mga former teachers ko sa the Jangaswa Central Elementary School. Nanonood sila, Sir Kyle. And then Lagao National High School, Mindanao State University, Jensen, and also Xavier University. Bacolod Adventist Medical Center, and also sa Broken Star Medical Center and Davao Regional Medical Center. Yun. Ayun. Doc Jan, eto, wala nang paligoy-ligoy pa. Doc, ano po ba ang iba't ibang klase nitong mosquito-borne diseases para po sa kaalaman ng ating mga kabrigada? So, yes, ngayon is, alam ko, tag-ulan na, Mayroon tayong mga questions and then, ilang araw din tayo umulan, just recently. So, mosquito-borne diseases are worldwide. Marami, Sir Kyle, pero ang may tatlong most common tayo dito sa Philippines, which is dengue, fever, malaria, and filariasis. Ayun, na-mention nyo nga po, Doc Jan, kasi yung nung mga nakaraang araw din, grabe talaga yung buhos ng ulan. Even nga yung province of Sarangani na-declare ng suspension of classes dahil nga po sa sitwasyon po, And sa pagkakaalam din po ng karamihan din, Doc Jan, itong mga lamok talaga, talagang naglilipa na, lalong-lalo na tuwing tag-ulan. Tama po ba yun, Doc? Yes, so kaya nga we have to tackle tonight about mosquito-borne diseases kaya dahil tag-ulan na, although hindi naman talaga tag-ulan, mayroon tayong mga climate changes. And then, maa-alarma kasi kami sa medical society with regards to these mga instances, basta tag-ulan, maraming cases talaga, tataas ang cases naman ito ngayon ng dengue sa Soxagen, the whole Mindanao, So yes, talagang maglilipa na ang Sir Kyle, kasi yun yung gusto ng mga mosquito, ng mga lamok na magkakaroon sila ng breeding ground, which is ang stagnant water, mga kanal, ganyan. Ayun. Doc, dengue, malaria, filariasis, Doc, ano-ano po ba yung mga ito? Kasi yung naririnig ng ibang mga kabrigada natin, taas baba lang yung lagnat Pero itong tatlong ito, Doc, ano po ba ito? Meron po ba itong similaridad sa bawat isa? Yes, these three are, dala ito ng mosquito, si dengue, si malaria, and si filariasis, So dengue, it's a virus na nakuha ng lamok, then eventually pagkagat ng lamok sa atin, sa mga pasyente, is nagkakaroon ng infection with the virus, na dengue virus. Si malaria naman is a parasite, Sir Kyle, It's a singular microorganism, parang amoeba ba. So ganyan ang mga family niya, katulad ng amoeba, ng mga single cellular organisms, galing din sa lamok, then pagkagat, matatransfer naman sa katawan ng pasyente. And the third one is filaria, is a roundworm, Isa siyang worm, Pagkagat, matatransfer na naman sa loob ng katawan ng mga pasyente. Doc, itong tatlong ito na na-mention niyo po, gaano po ba ito kadelikado sa atin pong katawan? Yes, so lahat ng mga microorganism, germs, and viruses, all are potent na sila ng mga invaders sa katawan natin. So magkakaroon tayo ng reaction, especially during infection or infestation ng mga parasite, magkakaroon na rin yung reaction ng katawan, and then eventually sisirain yung mga cells natin sa katawan, and then eventually magkakasakit na yung pasyente, magkakaroon ng mga symptoms, Depende sa types ng parasite or virus na nakuha ng pasyente. Doc, you've mentioned about yung mga symptoms, which would lead to our next question. Yung mga simptomas po ba nito, Doc, yung mga na-mention niyo po,
very obvious ba itong nararamdaman ng ating mga kabrigada? Yes, Sir Kyle. Generally, fever, no? Number one, fever talaga yung general symptoms ng dalawa sa sakit ng malaria, dengue. Iba naman si filariasis. So once na magkakaroon ng fever, kasi marami kami iniisip, no? Kami mga doktor, marami kami iniisip kasi ang fever is a generalized symptoms ng lahat ng mga sakit. So Yes. kaya nga during mga may pasyente na darating sa clinic o sa emergency room ng hospital, we would like to assess ano ba yan? Ano ba ito? Virus ba ito? Parasite ba ito? Cancer ba ito? Ganyan. So, yun yung mga sintomas ng dulot nitong malaria, filaria, at saka dengue, no? So, isa-isahin natin, Sir Carl, sa dengue, ay up and down ang fever, no? Then body pains. Si malaria, body pains, up and down din ang fever. Pero magkakaroon siya ng mga pulmonary symptoms kagaya ng respiratory distress, no? Si filaria naman, iba naman siya, wala siyang fever pero unti-unting lalaki ang mga paa, yung breast, yung scrotum ng pasyente. So wala siyang fever pero madideform ang katawan ng pasyente. Si dengue, very common sa atin, no? Kasi hindi pa ito na-eradicate sa Philippines. So very common and deadly, no? Unlike sa ibang bansa, dengue hindi masyadong deadly, pero ang strain natin sa ngayon sa Philippines is deadly na siya, no? Iba na ang strain kasi nag-mutate ang virus, kagaya ng COVID, nag-mutate din. Malaria, konti na lang, Sir Kyle. Rare na lang malaria na cases sa atin, no? Body pains talaga ang most common na na symptoms, no? Chills, then after ng chills, magpi-fever na, magsasweating na. And then magkukumplain na sila ng body pains, lahat, headache, joint pains, ganyan ang malaria. Si filaria, wala silang mararamdaman pero unting-unting nadideform ang katawan nila kasi nasisira yung lymphatics ng pasyente. So yun yung mga common na mga symptoms ng tatlong sakit, Sir Kyle, na dala ng mosquito. Doc, sa dengue is, di ba, bumababa yung platelet count. The same thing po ba ito sa filariasis, Doc? Si filariasis, wala. Hindi, Sir Kyle, kasi iba yung ina-atake niya na part. Lymphatics ang a-atake niya na part. So, si lymphatics is yung dalawin ng chyle natin. Ang chyle is composed of mga fats, no? So, yun. Kung masisira yun, magka-clog yung mga lymphatics natin sa katawan, kaya nag-i-enlarge yung nadideform ang breast ng mga kababaihan. Ang scrotum ng mga kalalakihan, lalaki ang bayag. And then yung mga legs, lower extremities, lalaki din. We also call it elephantiasis kasi parang elepante yung paa ng mga pasyente. Alright. So, ito, Doc, sir, yes, sa Doc, go red ahead. blood cell, si malaria is mag-low ang hemoglobin ng pasyente kasi masisira yung red blood cell. Si dengue naman, platelet lang bababa. Yun lang. Pero magbi-bleeding din siya. Magbi-bleeding. Doc, itong si dengue, malaria at filariasis, wala pong pinipiling edad po ito, Doc, ano? Even na kung kalalakihan o kababaihan. Wala, Sir Kyle, no? Lahat is prone for the kagat ng lamok, no? Kaya ingat po tayo mga kabrigada kasi isang kagat ng lamok, imagine, magkakaroon ka ng dengue, and then tomorrow, patay ang pasyente, no? Ganyan ang strain ngayon sa Sir Kyle. Ito pala, ang symptoms will act 2 to 7 days sa dengue. So, ganyan as lalabas ang sintomas. Sa malaria naman, meron siyang window period na up to 14 days bago lalabas ang mga sintomas. Si filaria, matagal. It will take several months bago ka magkakaroon ng sintomas na lumalaki yung mga parts ng katawan. Ayun. Sa lahat po ng mga kabrigada natin gustong magpadala ng kanilang mga katanungan, ipadala nyo lang po yan mga kabrigada sa ating official text line po na naka-flash po yun sa mga TV screen 0932-692-4708. At sa lahat pong gustong magpakonsulta kay Dr. Lucio V. Temonio Jr. mga kabrigada or aka Doc Jancho,
pwede po kayong tumungo mga kabrigada sa Sorsogon County Hospital. At pwede rin po kayong mag-PM ngayong gabi mga kabrigada dyan po sa official Facebook page ng SCH para po magpadala ng inyong mga tanong. And of course, sa aming pong pagbabalik, aming bibigyang kasagutan ang inyong mga tanong. Magbabalik pa po ang Itanong Mo Kito. The COVID-19 pandemic has changed the landscape for the healthcare industry. Extra measures have to be included to ensure that hospitals can deliver their services without compromising the safety of their clients. Giving you peace, comfort during your visit. Here in Sorsogon County Hospital, we guarantee a safe environment where you can access high quality and affordable medical treatments. Our upgraded facilities, handled by highly trained personnel, are here for you to experience top-of-the-line healthcare in the heart of Region 12. Sorsogon County Hospital, a premier hospital geared for the new normal. We at Sorsogon County Hospital are aware of the threats of the COVID-19. Hence, we installed mandatory protocols to ensure that you receive treatment and health services in a COVID-19-free environment. Temperature checks are conducted at every entry point of the hospital. Clients are humbly asked to wash their hands and do proper sanitation at all times. Since we are in the new normal, all of our personnel are wearing face masks and face shields. We encourage you to do the same too. We also limit the number of people that can go inside a hospital. After all, we want to promote physical distancing as an excellent non-pharmaceutical intervention to prevent the spread of COVID-19. The Sorsogon County Hospital has a set of unbending procedures to prevent the spread of infections, not just COVID-19 within our facility. We are compliant with the Tawag Muna policy of the General Santos City local government. Patients who have COVID-19-like symptoms are required to first call our hotline before they can be admitted into our facility. This simple yet effective move has allowed us to maintain the safety of our hospital grounds. It also enabled us to separate regular patients from those who have contracted COVID-19. Of course, it is not a secret that Sorsogon County Hospital is treating COVID-19 patients, and that's part of our service in this community. However, this should not cause you any worries. Our hospital has a dedicated wing for admitted COVID-19 patients. We have installed separate medical equipments to ensure that contact and surface infection will not occur. We also have dedicated operating rooms for our COVID-19 patients. Our hospital has a team of doctors, nurses, and other healthcare workers who are exclusively working in our COVID-19 facilities. They are equipped with a highly secured personal protective equipments so that they will not contract the disease when attending to the patients. And lastly, they subject themselves to a stringent sanitation, isolation, and monitoring for the safety of everyone. And that's the quality of care that Sorsogon County Hospital is being known for. Aside from these protocols, our hospital regularly disinfects our equipment and tools. Every 6 hours, our sanitation team conducts extensive cleaning in our laboratories and utilities commonly used by our clients. We want to ensure that you get the best from us. Sorsogon County Hospital is one of the most affordable medical facilities in Region 12 that houses state-of-the-art hospital equipment. Our mission is to ensure that everyone gets high-quality medical services. Just recently, we installed 4 new machines
ready for service. 32 slice Siemens CT scan, Siemens digital radiography, Siemens Acusen Juniper ultrasound, and storage server for the said machines. Soxargen County Hospital has invested in healthcare facilities and services for General Santos City and the entire Region 12. We take care of our clients and provide them with the best medical care without leaving General Santos City. We will engage in research activities that will update our facility with the latest trend and development to gain competitive advantage and superior performance. As one of the leaders of medical innovation in the region, Soxargen County Hospital offers the following facilities and services. Surgery, obstetrics and gynecology, internal medicine, diagnostic facilities and services, clinical laboratories, diagnostic radiology, drug testing laboratory, kidney care center, emergency unit, operating and delivery unit, intensive care unit, pharmacy, outpatient services, and more. Soxargen County Hospital continues its commitment to bring top-class healthcare services to our constituents. Our mission is to provide essential medical services and to ensure that people will learn how to take care of their own health. We are committed to be continuously recognized by our employees and healthcare societies for excellence and integrity in managing the company's business. The new 7-story building of Soxargen County Hospital is already operational with 28 rooms in each floor, packed with new beds and equipment. The top floor catches the 360-degree view in the heart of General Santos City. Soxargen County Hospital also teamed up with Brigada News TV to create Itanong Mo Kay Doc. On this platform are doctors and experts who give free medical consultations to the viewers. This host currently airs every Sundays at 6:30 to 7 in the evening. We in Soxargen County Hospital aim to provide you with the finest, compassionate, and highest quality service which is affordable, practical, and suits your medical needs. Our journey to the new normal has never been easy. However, we guarantee that Soxargen County Hospital remains to be a premier medical center that prioritizes your health and welfare, whoever and wherever you are. We welcome you to Soxargen County Hospital, leading with innovation, serving with compassion. Mga kabrigada, nagbabalik po ang Itanong Mo Kay Doc at kasama niyo po rin po ako, kabrigadang Justin Kyle Imperial at ang ating special po na panuhin ngayong gabi si Dr. Lucio V. Temonio Jr. o mas kilala bilang Doc Jan Sio na isa pong General Surgeon mula po sa Soxargen County Hospital. Doc Jan, nagbabalik po tayo sa ating programang Itanong Mo Kay Doc every Sunday sa Brigada News TV. Ito Doc, isa sa mga talking points natin ngayong gabi, ano po ba yung mga different tests, Doc Jan, para po malaman no ng ating mga kabrigada na sila pala ay merong malaria, may dengue at may filariasis. Okay, so Sir Kyle, no? So simple lang, blood test lang talaga Sir Kyle, no? Once magkakaroon tayo ng fever, on and off, magpapa-blood test na tayo kasi meron naman tayo dyan sa Soxargen County Hospital.
Sa dengue, pwede tayo mag CBC, no? Doon na makikita kung bumaba na ang platelet count. Or we can do the dengue rapid test, no? It's a kit, no? Magte-test sa dengue virus kung present ba. Si malaria naman, we can do blood smear, no? Blood smear, thin and thick. Makikita namin doon yung parasite, no? Then number 3 is filariasis. Blood smear pa rin, no? Makikita namin doon yung roundworm. So, yun lang, Sir Kyle. Doc, ano po ba yung mga available po natin ngayon na treatments doon po sa tatlong nabanggit na mga sakit? Available po ba ito sa Soxargen County Hospital, Doc? Yes, Sir Kyle, no? Available po sa Soxargen County Hospital. Sa dengue, simple lang. Ang treatment dyan is hydration, no? We should hydrate the patient. Admit talaga ang pasyente kasi i-hydrate namin yun. Once kasi mag-dehydrate ang pasyente, magkakaroon ng mga complication, lalo na magbi-bleeding ng pasyente. Delikado na yun. Pwede na mamamatay yung pasyente. So hydration, walang gamot po na antivirus sa laban sa dengue, no? So kaya nga, kahit na nga mga doktor, no, ang mga anak nila, may mga cases ako na nalaman na namamatay yung mga anak nila kahit na doktor ang parents nila. Kasi walang pili si dengue, no? Ganyan ka-grabe yung dengue na strain sa atin sa Pilipinas, no? Kaya kung may mga sintomas na kaagad, immediately, punta na kaagad kayo sa Soxargen County Hospital at magpa-check up. So si malaria naman, treatment is, meron tayong mga chloroquine, no? Which is available dyan sa ating mga pharmacy, no? Meron tayong Primaquine, no? Mga quinine, sir, na mga circle na mga treatment, no? Si filariasis naman, meron tayong albendazole, no? Mga anti-parasitic na tablet, no? So, yun usually ang mga treatment natin, sir, kaya sa different types of diseases. Ayun, sa lahat po ng mga kabrigada natin gusto magpahabol ng kanilang mga katanungan, mag-text lamang po mga kabrigada at isend sa 0932-692-4708 ang inyong mga katanungan. Hindi kayo magpadala mga kabrigada sa official Facebook page po, mag-PM lang sa Soxargen County Hospital. At kung kayo po ay gusto rin magpakonsulta kay Doc Lucio Temonio Jr. Ito, Doc, from Texter 1107. Good evening mga kabrigada. Galagnat o minsan naga-chills ang akong anak nga duha na kaadlaw, 6 years old daw siya, Doc. Possible ba ning dengue? Unsa akong dapat buhaton? Advice for admission na ba ni? Thank you. Yes, so yan, kung darating ang pasyente na may mga sintomas sa ganyan, Sir Kyle, dapat pumunta ka agad sa nearest na hospital or clinic kasi kailangan namin i-diagnose yan kung malaria ba yan or dengue kasi so based sa sintomas na it's either malaria or dengue yan, no? So we have to do the blood test ka. So kung magpapasigip sa dengue and then ang patient is walang gana kumain, weak na, then lethargic na, sa meaning talagang lupay-pay ang pasyente, we have to admit it because we don't want na magkakaroon ng komplikasyon. Yun na, magbi-bleeding ang pasyente, no? Mag-nosebleed, no? Diarrhea sila with bloody stool, no? Kung malaria naman ang case is kailangan pa rin i-admit lalo na kung magkakaroon na ng mga cerebral symptoms, no, na malaria, no, magkakaroon ng changes of behavior. Kailangan namin yan i-admit or magkakaroon sila ng kidney na mga sintomas na kidney failure na sintomas. Yun yung mga kailangan natin isipin. So dapat talaga pumunta sa nearest na hospital or clinic for a check-up na. Doc, from Texter 3512, good evening, Doc Jan Show at Kabrigadang Kyle. Ano po ba yung prevention ng malaria, dengue at yung isang sakit, Doc? Thank you. Yes, no, so prevention-wise, parating ulit ng DOH, no, ang kanilang health education sa community with regards to 4 o'clock habit, no? Ano yung 4 o'clock habit? During 4 o'clock in the afternoon, kasi yun yung time, Sir Kyle, na yung Aedes aegypti na lamok for dengue or the malaria lamok, Anopheles na species, 4 o'clock or going to dusk na or dawn, doon lumalabas yung lamok. Kailangan maglinis sa mga kapaligiran. Stagnant waters, dapat i-discard ka agad, no? So linisin ang kanal, dapat flowing ang kanal, hindi dapat stagnant. Kasi yun yung
breeding grounds ng mga lamok. No, for prevention, pwede tayong gumamit ng kulambo. Sa DOH, meron silang treated na mga kulambo, no, mga mosquito nets with treatment na. So pwede natin yun sa gamitin. And then, kung talagang malamok yung area na papasukin natin o titirahan natin, pwede tayong gumamit ng mga anti-repellent na mga lotions, no, for mosquitoes, no. Gamit tayo yan, at least, no, we are safe. Or kung sa mga endemic places like Palawan, which is known, or Maitong, known sila na may malaria, pwede silang uminom ng gamot na doxycycline, no, which is the prophylaxis for malaria, filaria. Yun, Sir Doc, Kyle. ano pa from Texter 5799, Doc Jancio, good evening po. Permi gaulan diri sa amua o di na ko permi mabantayan ang akong mga anak. Mahadlok ko basig mapaakan sila og lamok labi na og naa sila sa eskwelahan. Unsang dapat buhaton, Doc? Salamat. Yes, so yung sabi ko nga kanina for prevention, pwede naman mag-apply ng anti-repellent na mosquito na lotion, no? That's very simple pero nakakatulong sa mga anak natin. Yun lang talaga kasi hindi na natin ma-eradicate yung mosquito sa atin, no? Lalo na sa Pilipinas. Kasi ano tayo tropical country tayo. Umuulan talaga sa Pilipinas. Kaya magdala na lang talaga ng occlusion. Doc, dun sa treatment na na-mention niyo po kanina, gaano po ba katagal yung turnaround time, Doc, na gagaling yung pasyente sa dengue, sa malaria, at sa filariasis? For the dengue, Sir Kyle, case-to-case basis talaga doon. Kasi may iba na weak ang mga immune system ng mga bata, no, ng mga pasyente. Talagang matagalan ang treatment, lalo na kung may bababa na sa less than 20,000 ang platelet count nila, which is prone to bleeding na yan sila, no? Hemorrhagic fever na yan sila. Si malaria naman, depende din sa subspecies ng malaria. Ang Plasmodium vivax will take 2 weeks to treat. And Plasmodium falciparum, which is yung common na klase ng malaria, it will take 1 week to 10 days to treat the patient. Filaria, once na na-deform na yung katawan ng pasyente, hindi na namin yan sa pwede sa albendazole and mapapatay yung gamot, pero irreversible na ang deformity ng kanilang katawan. Yun. Prevention is better than cure. And of course, sa lahat ng mga kabrigada natin, ugaliin din pong maglinis sa ating mga bahay, lalong-lalo na yung mga kanal. Yun, dahil dyan po talaga namumugad yung mga lamok. Doc Jan, parting words niyo po para sa ating mga kabrigada na nanonood po ngayon na itanong mo kay Doc. Yes, no? Bottom line, no, mga kabrigada, no, once na anak niyo or mga relatives niyo, may anak kayo, kapamilya na nagkakaroon na ng sintomas ng dengue, malaria, or filaria, on and off fever, huwag nang paabutin ng ilang araw bago niyo dalhin sa hospital or clinic, no? Kasi may cases kami na mga anak ng doktor nga, no? Anak na yun ng doktor pero namatay yung mga anak nila, no? That's a true story talaga yan, no? Mga boss ko. Namamatay yung mga anak nila. So, yun na nga, doktor nga ang mga magulang nila, hindi nila nakokontrol, hindi nila natitreat yung dengue. How much more na ordinary na community lang, no? So, kailangan for a better cure talaga na maibibigay ng mga doktor nyo sa inyo, as early as possible, pag mag-on and off fever na ang anak nyo, dalhin nyo na kaagad sa hospital kasi ang strain ng dengue natin dito sa Pilipinas is very, very dangerous na talaga. Talagang nakakamatay kasi nag-mutate na yung mga dengue virus. No? Wag nang iba kasi nagdalaga pa ng mga kung ano-ano, no? So, eventually, namamatay yung mga pasyente nila. Hindi din namin na yun save kasi chronic na and very severe na ang case once na nila nilang pasyente. So, importante, astuteness, no? Dapat laging handa. Once na may mga sintomas na ng mga dengue, malaria, filaria, punta kagad sa ospital. Ayun. Maraming salamat, Dr. Lucio V. Demonio Jr., or also known as Doc Jancio, na isa pong General Surgeon mula po sa South Surgeon County Hospital. Sa inyo pong pagbahagi, Doc, ng kaalaman
tungkol sa different types of mosquito-borne diseases. At batiin ko lang mga kabrigada, happy viewing to my mom, Teacher Florita Torcena Imperial of Malapatan Central Elementary School, and of course to their school principal, kay Mr. Roger Cervantes, and of course to the Public Schools District Supervisor, Glenda Lara LM. And of course, happy viewing din to my dad na nanonood ngayon dyan sa General Santos City Police Office, Police Captain Wenceslao Fasciol Imperial, ang Chief ng City Tactical Operation Center. And mga kabrigada all over Soc Sargent Region at sa lahat po ng mga kabrigada nating abot ang ating Facebook Live stream, nagpapasalamat po ang buong Glan 3rd District Communications Team sa serbisyong hatid ni Assistant Schools Division Superintendent ni Risa A. Alpafara SO6 sa DepEd Sarangani. Maraming salamat din ASDS Riring sa inyong suporta po sa DepEd Sarangani Insider Team, and may you enjoy your stay sa DepEd Coronadal City, Ma'am Riring. And of course mga kabrigada, pinapabatid din ng Glan 3rd District Communications Team sa pamumuno ni District Principal in Charge Pinky Gonzales Tanap ang salubong na magiliw kay Attorney Nelin P. Frenal sa SO6, ang bagong Assistant Schools Division Superintendent ng Sarangani. Welcome to the land of beauty, Attorney Nelin. Lagi po nating tatandaan mga kabrigada na napakahalaga po ng ating kalusugan. Health is wealth. Ika nga, mahirap na pong magkasakit, lalong-lalo na po sa panahon natin ngayon. And of course, happy viewing kay Donna Mahusay at kay Ervin Taporco ng Soc Sargent County Hospital Marketing Office. Hanggang sa susunod na linggo mga kabrigada, ako po. Pero bago muna ang lahat mga kabrigada, batiin po muna, nagpapabati sa akin, solid kabrigada po natin. Happy viewing kay kabrigadang Summer Marleya, kabrigadang Rain at kabrigadang Aloy. Ayan, solid viewer po yan ng Itanong Mo Kay Doc every Sunday. Hanggang sa susunod na linggo mga kabrigada, ako po si kabrigadang Justin Kyle Imperial na nagpapaalala po sa inyo na stay safe at stay healthy. Kabrigada, magandang gabi po sa inyong lahat at ito pa rin po ang Itanong Mo Kay Doc. Mithiin ng bawat isa sa atin ang isang masagana, maunlad at mapayapa